Monitoring ng Bureau of Customs sa mga oil depots sa bansa para masigurong walang manipulasyon sa supply ng langis. Ating pag-uusapan kasama si Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Attorney Maronilla, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali sa inyo at magandang tanghali sa lahat ng nanonood na nakikinig sa programa. Attorney, kaugnay po ng pangamba sa posibleng kakulangan ng supply ng langis, paano po minomonitor ng Bureau of Customs ang pagpasok at paglabas ng imported fuel sa mga oil depot sa bansa? Well, ang ginagawa namin ngayon ay ikipag-coordinate kami sa mga importers natin ng petroleum products, no, para tingnan ang kanilang supply sa ngayon. Magsasagawa din ng visitorial powers. Magsasagawa din ng mga visits ang ating Bureau of Customs gamit ang visitorial powers ng Commissioner. Number one, to make sure na yung mga laman ng mga depots ng iba't ibang petroleum companies ay legal na iangkat. Pangalawa, para kasama ang Department of Trade and Industry at ang Department of Energy, sisiguraduhin namin na walang pang-aabusong nangyayari. Ibig sabihin, maayos ang paglabas at pagpasok ng supply, walang hoarding na nangyayari, at walang pag-aabuso, no, na maaaring may kinalaman sa paglabag ng mga iba't ibang batas natin, kasama na ang batas ng Bureau of Customs. Okay, para lang din po malinawan ng publiko, Attorney, ano po yung mga hakbang dito po sa usapin ng hoarding? Yung hakbang po na ginagawa ng BOC kasama yung iba pang ahensya ng gobyerno para matiyak na walang artificial shortage o manipulasyon sa supply ng langis sa merkado. Kasi yung ibang ginagawa o yung ibang pangamba ng publiko ay baka sinasabing out of stock na yung kanilang mga supply pero ilalabas lang ito kapag mataas na yung presyo. Diyan po magiging critical ang aming pakikipag-ugnayan sa Department of Energy. No? Sila po ang merong tangan ng datos at ng iba pang mga kaukulang kaalaman, no? Pagdating sa paglabas at pagpasok ng supply na yan at ano ba yung turnaround time, no, para wala talagang hoarding. Diyan din po papasok ang Fair Trade and Enforcement Bureau ng ating Department of Trade and Industry na amin din pong magiging katulong dito sa galaw namin. May ikipag-coordinate kami sa kanila sa aming mga joint visits dyan sa mga depots, no, to make sure po na patas ang pagbebenta at pag-resupply netong mga oil companies natin. Okay. Attorney, perhaps you can explain it in brief details po. Ano po ba ang magiging papel ng BOC sa pagsusuri at pag-verify ng fuel shipments na pumapasok sa mga pantalan para nga po maiwasan itong hoarding o yung manipulasyon sa supply? Number one, sisiguraduhin ho namin na maayos ang pagpasok nito mga shipment na to dito sa ating bansa. No? Pangalawa, sisiguraduhin ho namin na wala ring anumang pagtatago ng supply. No? Ibig sabihin ho, titingnan namin talaga kung ano talaga yung laman ng kanila mga deklarasyon para po accurate din, no, ang makapasok na data dito sa ating bansa kung ilan talagang naiangkat at ilan ang supply natin. Nang sa ganun po, hindi po maitago yan. Maaari po kasi nilang gawin na mag-smuggle ng ilang petroleum products at itago ito. Bukod po sa smuggled na to at hindi nagbayad ng tamang buwis, maaari pa po nilang itago to, no, at maghintay ng mas mataas na pagpepresyo, no. So sobra pong pagte-take advantage yun sa sitwasyon na yan. So sisiguraduhin po ng Bureau of Customs na hindi po mangyayari yan, no. Titingnan ho namin ang talagang totoong laman ng kanilang mga barko, no, sa kanilang importasyon. Kung ito man po ay kailangan magbayad ng buwis, pagbabayarin po natin to. Kung dadatnan po noong panahon na kailangan i-exempt na sila sa excise tax, meron pa naman pong kaukulang VAT na babayaran to, which is magiging mekanismo din po ng Bureau of Customs, no, para to make sure na meron tayong tamang inventaryo na pumasok sa ating bansa. Doon po, masisimulan namin ang aming koordinasyon with the Department of Energy and the Department of Trade and Industry para ipaalam sa kanila kung ano talaga yung accurate na data, no, ng supply natin at pabantayan namin pare-pareho ang pagkonsumo nito para sa ating publiko nang wala pong pang-aabuso. Okay. Attorney, at this point po, sa inyong monitoring, may mga na-detect po ba kayo o nakitang kahina-hinalang aktibidad o irregularidad sa mga oil depot fuel importations kamakailan? So far ngayon po wala pa naman. No? Sisimulan pa po namin ngayon yan. No? We will visit now the depots. So far yung mga import records naman po ng ating mga
vessels. Mukha naman pong tama ang kanilang mga dinideklara at yung supply naman po natin ngayon medyo may pumapasok pa din. Ang importante po nito, mabantayan natin at the depot level at maging accurate no yung supply na ating maire-report no para po hindi maayos po yung pagtansya ng ating pamahalaan sa pangailangan ng ating bayan at wala pong pag-hoarding o anumang pag-aabusong maisagawa no para po hindi rin po mas lalo pang lumala itong krisis na pinagdadaanan natin. Okay. Attorney, ano po ang maaaring kaharapin ng parusa ng mga kumpanya o individual na mapapatunayan sangkot o maging yung mga tauhan ng pamahalaan o ahensya ng gobyerno na makikipagsabuatan para manamantala at maaaring gawing oportunidad itong ganitong magawa ng artificial shortage o hoarding ng fuel products? Napakarami pong batas na maaaring isang pa sa kanila dyan. No? Sa amin, sa batas po ng Bureau of Customs, maaari pong may paglalabag dyan. No? Meron din pong paglalabag yan ng ating tinatawag na Philippine Competition Laws. No? Yung pong pagmamanipula. Meron din pong mga paglabag yan sa Price Act na under the jurisdiction ng Department of Trade and Industry. At I'm sure meron po mga regulasyon na pinatutupad strictly ang Department of Energy na maaaring gamitin na violation at basihan sa pagkaso sa mga kumpanya o mga individual na mag-aabuso dito sa sitwasyon natin ngayon. Right, on that note, mensahe nyo na lang, attorney, sa publiko para mabigyan linaw ang sitwasyon ng supply ng langis at maiwasan po yung panic buying nito. Opo, no, kami po nananawagan sa ating publiko na wag muna po tayo mag-panic buying. No? Makakaasa po kayo na ang pamahalaan at ang katuwang po namin ang iba pang ahensya nito. No? At of course, ang Bureau of Customs ay nakabantay po no? At patuloy po magbabantay na hindi maabuso ang sitwasyon natin ngayon ng mga unscrupulous na mga negosyante. No? At makakaasa po ang ating mga kababayan na kung ano man po ang medyos na kinakailangan gawin ng Bureau of Customs, ng pamahalaan at ng iba pa pong ahensya ng gobyerno, sa utos na rin po ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ay amin pong ipatutupad no, para protektahan po ang kapakanan ng ating mamamayan, lalong-lalo na po dito sa mga critical na panahon na to. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Vincent Philip Maronilla, Assistant Commissioner at tagapagsalita ng Bureau of Customs. Thank you, Attorney. Salamat po at mabuhay po kayo.